Sumugod ang Shin unit at dahil sa strategy ni Kyukai ay mabilis lang nilang naubos ang mga kalaban. Pag-uwi ay proud ang mga kasama sa galing ng kanilang lieutenant. Nais na rin daw ni Kyukai na maging great general. Ang pangalawa ay nais niyang magkaanak kay Shin kaya napasigaw si Ten. Di pala alam ni Kyukai kung paano ginagawa ang mga baby kaya pinaliwanag ito ni Ten at sa hiya ay umiwas si Kyukai kay Shin. Nagkaroon ng ensayo sila Shin at Kyukai habang pinag-uusapan na isang panaginip pa rin na masakop ang Middle Kingdom ayon sa kasalukuyang puwersa ng Qin. Naglaho ang dalaga at nahiwa ang commander ngunit nagsarado ang sugat. Saka pinagtalunan nila kung sino ang magiging mas malakas na Great General. Sa nagdaang mga buwan ay walang masyadong naging digmaan. At nang mabalitaan ay nagmadali silang magtungo kay General Mogo. Samantala si Mogo ay nakita sa panaginip ang magigiting na yumaong mga Great General. Nagising siya ng tawagin ng kanyang apo at ikinagulat nila na bumangon ito habang naaalala nung pinaalis sila ng anak sa Kingdom of Se at naglakbay sa iba't ibang kaharian. Ngunit di nakauwi ang anak na si Mobo dahil nasa isang digmaan ito. Ninais niya daw maging hero ngunit nagseselos siya sa 6th grade. Subalit ang totoo ay hinahangaan niya ang 6th grade dahil wala siyang kakayahan para tapatan ang mga ito. Nais niya rin sanang magtulungan ang tatlong prodigy na sila Shin, Moten at Ohan upang mas mataas ang kanilang maabot. Sa katuluyang nawala ng hininga ang matanda habang nakaupo. Labis ang kalungkutan ng kanyang faction dahil wala na ang mabait nilang pinuno. At para daw kay Moten ay ang lolo ang pinakamagaling na hero. Nabalitaan ito ni Mobo kaya nang hingi siya ng alak at naalala ang sakripisyo ng ama upang makasurvive at makahanap ng bagong tirahan kaya nag-alay siya ng inumin para kay Mogo. Nanganak na si Ko at ikinatuwa ng hari nang makita ang anak. Ibinalita ni Ten na isang babae ang anak ni King Sei at nagkakaroon ngayon ng kasiyahan sa kaharian ng Qin. Dalawang kastilyo ng Giang sinakop ng Qin. Sa unang kastilyo ay si General Osen pero pumayag ang kalaban na maging tauhan niya upang di patayin. Subalit sa isa pang kastilyo ay sinunog ni General Konki ang mga ito. Dahil sa pagkatalo ng coalition ay pinaalis sa palasyo si Shun Shinkun na ikinatuwa ni Karin dahil na-promote siya pero nagkakagulo daw ang civil servants na makuha ang naiwang posisyon ni Chancellor Shun Shinkun. Si Riboko ay natanggal din sa posisyon bilang Chancellor ng show at pinarusahan ng public service. Dumating ang dalawa niyang lieutenant ngunit matalim ang dila ni Fute kaya sinikmuraan siya ng kasama. Saka nag-report si Kane ngunit ang agawan sa pwesto sa lahat ng kaharian ay napredikta ni Riboko. Ngunit ngayon din ay mahalagang panahon upang magpalakas ng puwersa para sa susunod na digmaan. Subalit alam ni Riboko na ang Qin ang may pinakamatinding agawan ng pwesto sa ngayon dahil kay Ryo Fui. Samantala sa Qin ay kasalukuyang nagsisigawan ng faction ng Chancellor at ng Hari bagamat mas nakakalamang na ngayon si King Ace. Nababahala ang faction ni Ryo Fui dahil mas maraming kumampi sa Hari dahil sa Battle of Sai. Subalit si Ryo Fui ay nakikipaglaro lang sa kanyang mga chicks at si Rishi ang nagpapalakas ng kanilang faction. Ngunit kalaunan ay nagsagawa ng malaking marangyang pagtitipon ang Chancellor. Napakaraming may dugong bugaw ang nagpunta sa pagtitipon kaya mas marami na silang kakampi. Kaya napatanong si Rishi kung nanggaling ba ito sa pananalapi ng kaharian. Sagot ng Chancellor na sarili niyang pera ang ginamit dito kaya napaisip si Rishi kung gaano ba kadami ang inipon ni Ryo Fui upang magamit lang sa pag-agaw ng trono. Sinabi rin ni Ryo Fui ang kanyang plano na pigilan ang crowning ceremony ni Ace. Dumating si Rui na unang asawa ni Seikyu. Samantala nabahala sila Seikyu dahil dumami ang biglang kumampi sa Ryo Fui faction kaya kailangan nilang makahabol at mag-ingat. Napansin ng loyal retainer nitong si Juhako na nagbago na ang prinsipe sa magandang paraan dahil sa kuya nitong si King Sei. Habang naglalakad ay napatingin si Seikyu sa kuya at naalala nung naglakas loob itong lumaban sa Sai Castle na naisip niyang kahanga-hanga. Napansin rin ni Shobo na nakatitig sa kanila ang prinsipe kaya naisip niyang may balak itong masama. Ngunit narinig siya ng asawa nitong si Rui. Pinakilala ito ng hari sa kanila at naalala nung palagi siya nitong binabato. Pinaliwanag ni Rui na kung may binabalak si Seikyu na agawin ang trono ay gagawin niya ito pagkatapos nilang tapusin si Ryo Fui. Kaya nakiusap si Rui na magkaisa ang magkapatid upang tapusin si Ryo Fui. Lumipas ang mga buwan hanggang sa maging 1 taon na ang anak ni Sei. Subalit nag-aalala pa rin si Ko dahil sa matinding agawan ng pwesto. Patungo si Rui sa Tonryu Castle para sa kaarawan ng lola. Di makapaniwala si Seikyu na buhay pa ang lola nitong masungit sa kanya. Bago umalis si Rui ay nagbili nito na huwag lumapit sa ibang babae. Nang yakapin siya ni Rui ay nakaisip ng masamang plano ang Chancellor. Samantala sa show ay naging minister si Kokokai dahil sa pagkawala ni Riboko. Kung saan napansin ng retainer niyang si Yuka ang mamahaling hikaw nito. Sagot ng master na nanggaling ito sa pinakamayaman na merchant ng Qin. Ngunit di alam ni Kokokai na spy ni Shobunkon si Yuka. Kaya nang kumilos na ang show army ay agad na nalaman ni King Ace.
Patungo pala ang Show Army sa Tonryu Castle ng Qin at kunwari pang walang alam ang Chancellor. Sa kasamaang palad ay busy ang lahat ng kanilang general. Kaya nagsuggest si Ryo Fui na magtungo doon si King Sei katulad ng ginawa niya sa Sai Castle kaya nagalit si Shobon. Dumating si Seikyo na nahalatang merong masamang balak ang Chancellor kaya siya na daw ang magpupunta kaya agad itong umalis kasama ng kanyang army. Samantala si Show General Maiko naman ang nangunguna sa Show Army. At sa Tonryu ay pinapatibay na nila ang mga gate. Nag-alala si King Sei para kay Rui. Naisip ni Shishi na bukod sa pagliligtas kay Rui ay nais din ni Seikyo na gayahin ang nakamtan ni King Sei sa Sai Castle. Sa kabila ng pagtungo ng kapatid ay nag-aalala pa rin si King Sei. Di inaasahan ni Rui na maiipit siya sa gulo. Nagtaka si Rui kung sino ang lalaki. Giit ng lola na ito ay si Hukako na naging tagapagmana niya dahil naubos sa COVID ang kanilang angkan. Subalit nais pa ni Hukako na aanyayahan ng prinsesa na tinanggihan naman ito. Patuloy na sinusubukan nila General Maiko na buksan ang Tonryu Castle. Tapos pinilit pang kunin ni Hukako si Princess Rui. Dumating ang balita na 2 araw pa ang kanilang reinforcement at ang commander ay si Prince Seikyo kaya napaiyak si Rui. Gabi na ngunit di pa rin makatulog si Seikyo sa kakaisip kung ayos lang ba ang asawang si Princess Rui. Kinabukasan ay nagsimulang sumugod sila Seikyo kasama sila General Enka at General Ryo. Di inaasahan ni Maiko na malakas ang puwersa ni Prince Seikyo kaya pinag-utos niyang umatras muna. Dahil dito ay nakapasok ang Seikyo Army sa Tonryu Castle at marami ang napahanga sa kanya bilang kanilang tagapagligtas. Sinalubong sila ni Hukako na nagpapanggap na walang kinalaman sa mga pangyayari, at dinala sila nito sa kunwaring kinaroroonan ni Princess Rui. Nang makita ni Seikyo ang lola ni Rui ay napansin niyang may mali. Dito ay sinubukan na siyang yayain ni Hukako ng revolusyon kay King Sei. Pinag-utos ng prinsipe na patayin ito ngunit inunahan sila ni General Ryo at ng mga tauhan nito. Dahil kasabwat din pala si General Ryo kaya nabihag na rin ng prinsipe. 5 araw ang lumipas ay nakarating kay Sei ang fake news na nagsimula daw ng revolusyon ng kapatid at ginagatungan pa ni Ryo Fui. Subalit sinabi niya kay Shobo na alam niyang na-frame up si Seikyo dahil kakaiba din ang ikinikilos ng Show Army. Kaya nais niyang ang Shin Unit ang magsagawa ng Secret Special Rescue Mission para sa kapatid. Isa sa mga ipinadala ang puwersa ni Heki na isa na ngayong general at tinutukso ng mga kasama na malakas kasi ang kapit. At pinag-utos daw kay Heki na makipagkita kay Shin at sabihin ng sikretong misyon. Samantala si Hukako ay nagpamudmod ng salapi sa mga maimpluwensyang tao upang dumami ang kanyang kakampi. Inihanda na rin nila ni General Ryo ang sariling mga kawal at malakas ang kanilang loob dahil sa backer nilang si Ryo Fui. Samantala relax lang ang Chancellor na naghihintay na matapos ang kanyang plano. 10 araw ang lumipas ay nakaharap ni Heki ang 70k na rebel army nila Hukako. Tapos dumating pa ang Show Army na balak din silang atakihin kaya nanganganib ang kanyang puwersa. Mabuti na lang ay dumating sa gitna nila sila Shin na meron ng pole axe at bagong armor. Sa utos ni Kyukai ay gumawa sila ng 10-man defensive formation kaya bumalentong ang naunang mga cavalry ng Show kaya nawalan sila ng momentum saka nakipagsagupaan. Dumating si Ten kung saan napatitig si Heki sa katawan nito. Samantala kahit mas kaunti ang Shin unit ay napakalakas ng mga ito lalo na si Lieutenant Kyukai na isa ng battalion commander. Subalit si Commander Shin ang pinakamalaking improvement dahil tila isang general na ito kung makipaglaban. Kahit napakarami ng Show Army ay hindi natakot ang Shin unit sa mga ito. Dahilan para pansamantalang umatras si General Maiko. Natakot ang rebel army na mapaligiran ng Shin unit kaya pansamantala ring umatras ang mga ito. Nabigla sila Heki dahil isang malaking binata na si Shin. Maging si Ten ay tinukso si Heki na naging general lang dahil sa impluensya. Saka pinaliwanag ni Heki ang plano na nagmula kay King Sei. Pinagmamalaki ni Hukako ang plano nila ng Chancellor na pabagsakin ng royal blood sa kahit anong paraan mula sa trono. At nais din daw nitong asawahin si Rui na ikinagalit ni Seikyo. Subalit paglabas ay nakita ni Hukako na natalo ng Shin unit ang kanyang mga army. Samantala sa kulungan ay nakakaramdam ng pagyanig sila Rui dahil sa mga digmaan sa itaas. Muling nagsimula ang pagsugod nila Heki dala ang siege tower. Nagagalit si Hukako sa pagkabigo ni Ryo na humingi ng tulong sa Show. Sagot ni Ryo na di siya makakahingi ng tulong sa Show kung wala siyang dalang ulo ng Qin general katulad ng napagkasundoan. Nagbanta si Hukako na kung manganib siya ay papatayin niya na si Seikyo upang palabasin na natapos niya na ang rebelyon, ngunit papatayin daw siya ni Ryo kung di susunod sa plano. Ngunit pag-alis ni Ryo ay balak pa rin ni Hukako na patayin si Seikyo kung sakaling makapasok na ang Secret Rescue Squad. Pinagpapana sila Bihei na sumusugod sa siege tower. Saka pinigilan pa sila ng mga giant, subalit talsik pa rin ang mga ito kay Shin kaya napahanga ang kanyang mga kawal. Saka nagsimula na rin ang mga lieutenant at sergeant sa pag-salvage sa mga ito hanggang sa makapasok na sila Shin at Kyukai kaya balak ng patayin ni Hukako ang prinsipe. Sinabi ni Seikyo na papatayin din ni Ryo Fui ang mga bantay pati ang kanilang mga pamilya dahil top secret ito na walang dapat makaalam.
Sa katunayan ay ito ang dahilan kung ba't hindi ang mga kawal nila Ryo Fui ang pinabantay. Dagdag pa ni Seikyo na mas mayaman siya kaya mas marami siyang pwedeng ibigay sa kanila kaysa kay Hukako. Ito ang dahilan kaya pagdating ni Hukako ay wala na doon si Seikyo. Samantala si Ten ay pinapaliwanag sa mga kasama na na-set up lang si Seikyo at hindi ito ang namumuno sa rebelyon katulad ng sabi sa report. Nakatakas na ang prinsipe subalit nakita sila ng mga kalaban kaya napilitan silang lumaban at natusok siya sa likod ngunit iniligtas ni Juhako. Saka nagtungo siya kay Rui upang iligtas ito saka sinabi ng kasama sa mga bantay na nabigo ang plano ni Hukako kaya pinakawalan nila ang prinsesa. Pagdating ni Hukako ay wala na rin si Rui na lalong nagpakulo ng kanyang dugo. Subalit tumutulo na ang dugo ng prinsipe na labis nang nanghihina. Walang ideya sila Shin kung saan hahanapin sila Seikyo. Ngunit sinabi ng isang lalaki ang tungkol sa isang nakatagong basement subalit wala ng lakas si Seikyo para magpatuloy. At bago umalis si Rui ay niyakap niya ng mahigpit ang asawa at ipinangako na magbabalik. Naiwan sa kanya ang isang kawal ngunit ipinangako ni Seikyo na kahit mamatay sila doon ay aalagaan ni Rui ang kanyang pamilya. At kalaunan ay dumating na sila Hukako. Nagmamadali sila Rui na humingi ng tulong. Subalit sa labas ay di nila alam kung sino ang kakampi mabuti ay dumating si Shin. Sinabi ni Hukako na di maiintindihan ng prinsipe ang kinalakihan niyang paghihirap kaya ngayon ay matindi ang kanyang pagnanais na makamtan ng mga kayamanan dahil sa pangako ng Chancellor. Bukod pa dito ay nais niya rin daw na bulatlatin si Rui na ikinagalit ng napasugod na Seikyo ngunit natusok ito. Pero sumugod ang kanyang kasama kaya nakatalon pa siya at napatay si Hukako. Nagmadali sila Kyukai at Shin upang maabutan pang humihinga ang prinsipe. Subalit sa kasamaang palad ay nakita nila ang mga ito na nakabulagta sa sahig. Dahan-dahang nagtungo ang prinsesa at kinuha ang kanyang asawa. Nang magsalita ito ngunit alam niyang malapit na siyang mawala kaya ipinagbili na lang na huwag niyang pabayaan ang kanilang faction at suportahan nila ang hari. Nais din daw sana ni Seikyo na tapusin ang 500 years na digmaan katulad ng kuyang si Kingsei. At balak niya sanang tumulong kung sakaling panghinaan ng loob si Kingsei dahil mas marami pa sa Battle of Chohei ang dadanak na dugo upang makamtan ito. Ipinangako naman ng bida na di siya matatalo at palagi niyang sasamahan si Kingsei kaya wag na siyang mag-alala. Humingi rin ng tawad si Seikyo at inamin na noon pa man ay na love at first sight na siya kay Rui. Subalit nahulog na ang kamay nito dahil tuluyan ng namaalam ng nakangiti sa kanyang mahal na asawa. Sa labas ay napakarami ang nagluksa sa prinsipe kaya napagtanto ni Shin na malaki na ang pinagbago nito kumpara nung nagsagawa ito ng rebelyon. Sumugod ang mga tauhan ni General Ryu sa hukbo ni Heki ngunit may mga nag-aabang na pala sa kastilyo na pinaulanan ng mga ito hanggang sa maubos at papatay si General Ryu. Pag-uwi sa konyo ay ipinagbili ni Shin ang Shin unit dahil nais niyang humingi ng tawad kay Kingsei sa pagkabigo sa misyon. Kasama nila si Princess Rui na nalulungkot pa rin sa malagim na nangyari ngunit wala pa rin silang magawa kay Ryo Fui. Subalit sa kabila nito ay marami pa rin ang nanatili sa kanilang faction saka nangako ang prinsesa na susuportahan si Kingsei ayon na rin sa kagustuhan ni Seikyo. Tatawa-tawa sila Ryo Fui kaya binaba ito ni Shin ngunit di ito natakot. Ipinangako ng bida na di sila magtatagumpay sa ninanais na trono ngunit pinagtawanan lang siya ng mga ito at dinaanan lang ng Chancellor. Sumugod ang Qin Army sa Choyo Castle ng Gi kung saan pinagwawasak lang sila ni General To at ang captain ng mga ito ay mabilis lang nitong pinatay. Subalit napakarami ng Gi Army dahil isa lang pala itong trap. Sa utos nila General Roko Omi at General Ryokoko ay umatras sila upang makatakas sa trap. Dahil sa strategy ng Gi ay naisip ni General To na sumali na si Go-Humei sa digmaan. Subalit may kasama pa palang tatlong malalakas na general si Go-Humei. Dahil sa pagbabago ng mga border ay kailangan ng Qin na makuha ang Choyo Castle ng Gi bilang strategic location sa pagsakop sa Middle Kingdom. Ipinatawag ni General To ang Shin unit ngunit nandoon din sila Ohan at nagkapikunan pa sila kaya nang maglaban ay di alam ng mga kasama ang gagawin mabuti ay napigilan sila ni General To. Pinaliwanag ni Ryokoko na merong bagong tatlong di kilalang unit ang Gi na merong tig 20k army at napakatibay din ang posisyon ng mga ito. Nasa malapit lang din daw sila Osen kaya nag-iisip si To kung hihingi ng reinforcement pero tutol si Ohan. Samantala sa border ng show sa Kokuyo Castle ay inaasahan din ni Osen na hihingi ng tulong si To pero wala silang natanggap. Akala nila Shin ay ayaw lang ni Ohan na makasama ang ama. Sagot ni Ohan na para ito sa strategy dahil pag iniwan ng Kokuyo Castle ay baka sakupin ito ng show. Giit ni Ohan na kakayanin naman nila kahit wala si Osen ngunit di naniwala si Roko Omi. Kaya pinaliwanag ni Ohan na meron pa ring butas sa formation ng Gi. At ang dapat nilang gawin ay wasakin ang tatlong camp ng Gi ng sabay-sabay. Nais daw na mapatay agad ni Humei si To dahil sa karanasan nito kasama si Oki. Natuwa ang kanyang sensei na si Ryo dahil matalino daw ang kanyang naisip dahil nagtungo daw dito si Ryo hindi para magdepensa kundi para makasungkit ng ulo ng general. Ang gagawa ng misyon ay sila Ryokoko, Ohan at Shin. Dahil kung si General To ay makaka-attract daw ng atensyon. Ang mahirap sa misyon ay di sila pwedeng magkaroon ng
coordination upang di mapansin ng kalaban. Kaya sinabi ni Oha na kapag nasa tuktok na nila ang araw kinabukasan ay doon nila wawasakin ang tatlong camp ng Gi. Dahil dito ay nagsimula sila sa pakikipaglaban sa kani-kanilang mga kagustuhan. Napansin nito ang flag ng Fire Dragon of Gi na akala niya ay matagal nang namatay. Nang magsimulang umatake ang isa pang Gi General na si Ran Bihako ay pinag-utos ni General To na mag-regroup. Subalit nakarating sa kanya si Bihako na mabilis niya namang naiwasan at minabuti na umatras muna upang di siya mahuli sa trap ni Rei-Oh. Nagtataka din ang mga kasama kaya sinabi ni Humei na noong nagpalit sila ng hari ay nakiusap siyang pakawala ng kanilang mga Great General mula sa pagkakabilanggo. Sa katunayan ay nagpatayan ng kanilang mga Great General mula nang mamatay si Gokei kaya 3 na lang ang natira. Ikinulong daw ang mga ito subalit ngayon ay binigyan ng kalayaan dahil sa kanyang pakiusap sa bagong hari ng Gi. At ito ay sila Rei-Oh na isang malupit na tactician, Gaimou na may pambihirang lakas, at Earl Shi na pinakamalupit na spearman sa kasaysayan ng Gi.